Kapag nagkasalubong ang kasal at libing. Sa tradisyon natin, ang libing ang dapat magbigay daan. Umatras na kayo sa tulay, bilis. Punyeta, huwag niyong abalahin ang pagkuha ko sa nobyo ko. Pare sa mga normal na sitwasyon. Totoong ang libing ang dapat magbigay daan. Pero dahil nasa tulay tayo, ang daan ng prosesyon ng patay ay itinuturing na daan papuntang kabilang buhay. Tulay ito ng mga kaluluwa, kaya ang kasal ang dapat tumabi. Dapat unahin ang paggalang sa patay. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ako ang ikakasal ngayon. Sinong mas may karapatan kaysa sa akin? Alam mo ba kung sino ang nobiyang sinusundo ko? Si Bai Ningbing, ang presidente ng pinakamalaking kumpanya sa Qingshan. Sa tingin mo ba mababayaran mo ang abala? Ha, hampas lupa. Sino-sino ka mo ang nobya? Si Bai Ningbing, ang pinakamagandang presidente sa buong Qingshan. Ano, natakot ka no? Kung natatakot ka na, bilisan niyong tumabi. Ha 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 ha. Kung totoo man ang sinasabi mo, mas mabuting tawagan mo ngayon si Bai Ningbing. Itanong mo sa kanya, kung ano bang klaseng rason, para mawala siya ng ilang araw sa mismong burol ng nanay niya. At piliing magpakasal sa isang walang hiyang lalaking katulad mo. Teka, ikaw ba si Sushi? Ha ha ha, si Sushi nga. Siya nga ang totoong nobyo ni Miss Bai, ano? Mukha naman siyang pulubi. Ha ha ha, huwag kang ang ganyan. Eksperto kaya yan sa mga hayop at halaman. Sikat pa yan sa buong mundo. Nakakatawa. Oh, sikat nga siya ngayon. Lalo na't pakakasalan muna ni Miss Bai si Boss Wang. Gagawin siyang dakilang tanga ng harapan. Hindi pa ba siya sisikat niyan? Ha 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 ha. Anong ibig niyong sabihin? Sushi, hindi ba sinabi sa'yo ni Bingbang? Proxy lang siya sa kasal ko. Siya lang ang papalit sa namatay kong nobya, para pakasal sa akin. Para lang matupad ang hiling ko. Hindi naman totoo ang kasal na to eh. Kung may problema ka, sana kinausap mo na lang kami. Kailangan mo pa talagang gumawa ng ganitong eksena. Gagawa-gawa ka pa ng pekeng burol. Anong tingin mo sa ginagawa mong pagharang sa wedding car ko? Paalisin mo na yang mga bayaran mong artista sa daan. Huwag mong sirain ang magandang araw namin. Hindi ko kilala ang lalaking to. At tungkol naman sa sinasabi niyang kasal, wala man lang binanggit kahit isang salita si Bai Ningbing sa akin. Isang linggo na ang nakalipas nang mag-usap kami ni Bai Ningbing. Nababiyahe kami pa uwi sa probinsya nila para bisitahin ang mama niya. Kaso, nasa gitna pa lang kami ng biyahe. Bigla siyang may natanggap na tawag. May emergency daw sa opisina. Kailangan ko raw bumalik agad para asikasuhin yun, sabi niya. Mauna ka na muna sa probinsya, hintayin mo ko dun. Susunod ako mamaya, sabi niya. Susunod siya mamaya pero isang linggo na ang nakalipas. Pag-alis niya, bigla na lang siyang hindi makontak. Buong isang linggo, lumala ang sakit ng mama niya. Nasa bag niya ang mga gamot, at hindi niya naiwan sa akin. Walang maayos na ospital dito sa liblib na lugar. Kaya hindi naagapan ang mama niya. Kami ng buong baryo, tumawag sa kanya ng mahigit 70 beses. Nagpadala kami ng sangkatutak na mensahe para umuwi siya at dalhin ang gamot. Pero wala kahit isa, walang naging sagot. Hanggang sa namatay na lang ang mama niya na puno ng hinanakit. Para lang makita niya ang nanay niya sa huling pagkakataon. 4 na araw ko siyang pinaburol. Pero hanggang sa dulo, ni isang reply wala siyang ginawa. Huwag mong sabihin kaya siya nawala ng ilang araw. Ay para lokohin ako. Akong fiancé niya ng 7 taon. Para lang magplano ng kasal kasama ang lalaking nasa harap ko ngayon. Ano pang tinutunganga mo dyan? Paatrasin mo na yang peke mong prosesyon ng patay. Nagtitimpi lang ako dahil kay Bingbang. Kaya hindi pa kita pinapatulan. Kaya huwag mong sagarin ang pasensya ko, ha? Sa ibabaw ng tulay na to, hindi magpapaubaya ang patay sa ikakasal.
Dahil kung hindi matatahimik ang kaluluwa ng namayapa. Ang mismong nanay ni Bai Ningbing ang nakahimlay sa kabaong na to. Tawagan mo siya ngayon din at sabihin mo sa kanya na kung sasabihin niyang tumabi ako, saka lang ako tatabi. Sushi. Kinausap na kita ng maayos pero ayaw mong makinig. Ano? Araw ng kasal ko ngayon. At gusto mong sabihin ko pa talaga sa nobyo ko. Napatay na ang nanay niya. Bingi ka ba? Sabi ko tawagan mo si Bai Ningbing. Sushi, anong nangyayari rito? Ayaw ba nilang tumabi? Aba, ayaw na ngang tumabi, nambubuli pa. Basagin natin yung kotse niya. Teka, sandali. Ano bang balak ng batang babaeng yan ng pamilya Bai? Nagsakripisyo't nagtipid si Aling Bai noong kabataan niya. Ibinenta ang lahat mapag-aral lang siya at makaalis sa probinsyang ito. Bago mamatay ang nanay niya, hindi man lang siya umuwi para mag-alaga. Sige, palampasin na natin yun. Pero bakit kailangan pa niyang magpakasal mismong sa araw ng libing ng sarili niyang ina? Tingin ba niya, nakakapagmalaki ang ginagawa niya ngayon? Hoy, ikaw, tawagan mo ngayon din ang babaeng yun. Papuntahin mo siya rito at magpaliwanag sa aming lahat. Hey, Sushi. Napaka-espesyal ko kay Bingbang. Kaya kung sisirain mo ang kasal ko ngayon, kakayanin mo ba ang galit ni Bai Ningbing? Sige, tatawagan ko. Biao, bakit hindi mo pa rin ako sinusundo? Bakit ka pa tumatawag? 7 taon kaming naging magkasintahan. Minsan hindi pumasok sa isip ko na talagang magkakaroon ng relasyon si Bai Ningbing sa ibang lalaki. Yung numerong hindi ko kailanman makontak. Sa cellphone pa ng ibang lalaki sumagot. Bingbang, mukhang hindi na kita masusundo ngayon. Nalaman kasi ng tunay mong nobyo ang pagtulong mo para matupad ang pangarap ko. Gumawa siya ng peking libing. At hinaranggan ang kotse natin dito sa tulay. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Sushi. Ako nga. Tumabi na kayo dyan, magpapaliwanag ako sa iyo mamaya. Hahaha, ganun ba talaga kalaki ang atat mong magpakasal sa iba? Bai Ningbing, sabihin mo nga sa akin. Nasaan ka ba talaga? Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan sa akin. Tapos ka na bang magmura? Gaman na ba pakiramdam mo? Kung tapos ka na, tumabi na kayo dyan. Sushi, naiintindihan ko ang galit mo nang malaman mong nakipagpalitan ako sa kasal. Pero sana intindihin mo rin ako. May matinding dahilan kung bakit ko ginawa yun. Yung paggawa mo ng peking balita na malubha ang sakit ng nanay ko. Papalampasin ko na yun. Kaya sana, magpakumbaba ka naman ngayon. Tumabi ka na sa daan. Hayaan mong sunduin ako ni Biao. Bai Ningbing, pumanaw na ang biyenan ko. Ang mga text ko sa'yo nitong mga nakaraang araw. Nagbulag-bulagan ka lang ba? Alam kong galit na galit ka pa rin. Pero tama na ang gulo. Tumabi ka na. Tignan mong mabuti. Kung nagsisinungaling ba talaga ako sa'yo. Sushi, sumusobra ka na. Niloko mo akong malubha ang sakit ng nanay ko. Sagad na ang pasensya ko sa'yo. Paano mo nagawang-gawan talaga ng burol ang nanay ko? Alam mo namang mahina na ang katawan niya. Gusto mo ba talaga siyang isumpa hanggang mamatay? Itigil mo na ang burol na to ngayon din. At tumabi ka sa daan. Hiha. Imulat mong mabuti ang mga mata mo. Hindi mo na ba nakikilala ang sarili mong ina? Ang nanay mo ay naglalakbay na ngayon sa kabilang buhay. Kapag pinadaan namin kayo para sa kasal mo, parang hinayaan na rin naming hindi kailanman matahimik ang kaluluwa niya. Lolo Bo, bakit pati po kayo nakikisama sa mga kalokohan ni Sushi? Sushi, huli ko na tong tatanungin sa'yo. Talaga bang hindi ka tatabi at haarang ka riyan? Iniligtas ng nanay mo ang tatay ko. Kapag tumabi ako, hindi siya matatahimik sa kabilang buhay. Tsaka dahil sa ginawa mong panlilinlang sa kasal.
May utang kang paliwanag at tawad sa nanay mo. Ah, ganun ba? Sige, lalapitan kita ngayon para bigyan ka ng paliwanag. Heto ang paliwanag ko. Pakinggan mong mabuti. Si Xu Biao siya ang kababata ko. Sa loob ng maraming taon, siya ang tumulong sa akin na alagaan ang nanay ko sa probinsya. Mas malubha ang sakit ng nanay ko kaysa sa inaakala mo. Siya ang laging nagpapakahirap bumiyahe pa abroad para lang bumili ng mamahaling gamot. Para madugtungan ang buhay ng nanay ko. Dahil dito, namatay pa ang nobya niya sa ibang bansa. Nagkasakit din siya ng malubha, at pwede siyang mamatay anumang oras. Sinabi niya sa akin, na ang huling hiling niya, ay may tuloy lang ang, hindi na tuloy na kasal nila ng nobya niya. At saktong magkamukha kami. Ang daming isinakripisyo ni Biao para sa akin. Hindi ko ba siya dapat pagbigyan? Natatakot lang akong hindi mo maintindihan. Na baka magwala ka ng ganito. Kaya inilihim ko ito at hindi sinabi sa iyo. Pero tama nga ako, hindi ko talaga dapat sinabi sa iyo. Napakakitid ng utak mo. Sa sobrang selos mo, nagagawa mo pang idamay ang buhay ng nanay ko. Anong mamahaling gamot ang sinasabi mo? Dati, iniligtas ng biyenan ko ang tatay ko sa ilalim ng bangin. Kaya para makabawi, at mapagaling ang sakit niya, nagpakadalubhasa ako sa mga wildlife pagka-graduate ko. Ginamit ko ang research para makakuha ng gamot mula sa ibang bansa. Ayaw lang ng biyenan ko na mag-alala si Bai Ningbing sa sakit niya. Kaya nakisakay ako. Itinago namin ito ng maraming taon. Tahimik ko lang ginagawa ang lahat ng ito. Ako pa ba ngayon ang makitid ang utak? Klarong-klaro na ginamit lang ni Xu Biao ang sitwasyon. Para angkinin ang lahat ng hirap ko. Bingbang, ineng baka naman niloloko ka lang ng iba dyan. Si Sushi ang palaging nag-aalaga sa nanay mo eh. Kung yung lalaking yun pala ang nag-aalaga sa kanya. Eh bakit hindi namin siya kilala dito sa bayan? Nasa likuran lang ang bangkay ng nanay mo. Hindi ka ba talaga naniniwala? Tingnan mo mismo ang sarili mo. Huwag na kayong makipagsabuatan sa kanya. Niloloko lang ako ni Sushi. Tingnan nyo nga, nasa abroad ang nanay ko. Kakabook lang ni Biao ng tour at pagpapagamot niya sa ibang bansa. May video ako bilang ebidensya o. Bai Ningbing, hindi ka man lang ba nagdududa na peke lahat ng yan? Kahit pa sabihing malaki talaga ang utang na loob mo kay Xu Biao. Pero sa ginagawa mong to, inisip mo ba kung anong nararamdaman ko bilang fiancé mo? Sabi mo, magpapakasal ka lang sa kanya bilang kapalit ng namatay niyang nobya. Pero kapag nagpalitan na kayo ng sumpaan, at natapos na ang seremonya, edi ikaw pa rin mismo ang pinakasalan niya. At hindi ikaw bilang kapalit lang ng patay niyang asawa. Sushi, masyado ka lang nag-iisip. Hindi naman ganun kakomplikado yun. Nagbabayad lang ako ng utang na loob. Ako, masyadong nag-iisip. E paano kung gusto ni Xu Biao na palitan mo rin ang patay niyang asawa ngayong gabi? Para sipin din siya, papayag ka rin ba? Masyadong malaki ang sinakripisyo ni Biao para sa akin. Kung hihilingin niya, papayag ako. Papayag ka lang ng ganun-ganun lang. Pero naisip mo ba na baka niloloko ka lang ni Xu Biao? Ako ang palaging tahimik na nag-aalaga sa mama mo. Paano mo nagagawa sa akin to? Sushi, hindi nakakatawa ang biro mo. Pareng Su, pasensya ka na ah. Sa totoo lang, mga 6 na buwan na ang nakakaraan. Hindi ako nakapagpigil. At may nangyari sa amin ni Bingbang na hindi dapat. Anong sabi mo, Sushi? Intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Nagkasakit ng malubha si Biao dahil sa akin. At pwede siyang mamatay anumang oras. Kaya nung oras na yun, nadala lang talaga ako. Nako, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magalit, ako ang may kasalanan. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. At nakuha ko ang pagkababae ni Bingbang na para sana sayo. Kaya pakiusap, huwag mo namang sisihin si Bingbang kung hindi niya naitago para sayo ha.
Bingbang, tulungan mo ko. Umilag ka. Tumabi ka dyan. Hoy, babaeng to. Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano mo nagawang sagasaan si Sushi? Asawa mo ang taong yan May pakialam ba siya? Tunay na nanay niya mismo ang nasa loob ng kabaong na iyan. Pero tingnan mo, binangga at dinurog niya pa rin ang sariling nanay niya. TSK. Susmar Joseph, napakasama talaga. Ineng, kapag inilalabas ang patay para sa libing, pinakabawal na sumayad ang kabaong sa lupa. Kasi kung hindi, aakalain ng namatay na nakarating na siya sa paruroonan niya. At dyan natitigil ang kaluluwa niya. Pinakabawal talagang ibaba ang kabaong sa lupa. Ineng, sa araw ng libing. Bawal na bawal sumayad sa lupa ang kabaong. Dahil aakalain ng patay na iyon na ang huling hantungan niya. At doon na may iwan ang kaluluwa niya. Hindi na siya mapapanatag habang buhay. At lalong hindi na siya makakatawid sa kabilang buhay. Inalay ni Lola Bay ang buong buhay niya para sa iyo. Lagi na lang ikaw ang iniisip niya. Tapos, ganito mo lang siya susuklian. Akong matanda na ito. Tuturuan kita ng matinding leksyon ngayon para kay Lola Bay. Lolo Bo, kalma lang po, kalma. Baka makasama iyan sa kalusugan niyo. Sushi. Nanay ko ba talaga iyon? Wala na ba talaga ang nanay ko? Syempre hindi. Bingbang, naaksidente ka kasi. Kaya malabo pa ang paningin mo at hindi mo makita ng maayos. Ang totoo, hindi naman talaga iyan ang bangkay ni tita. Ha, ibaba mo na agad si Lola Bay. Ibaba mo na si Lola. Tingnan mo, Bingbang, peke lang ito. Ibaba mo si Lola Bay. Naku po. Umaabot sa ilang 10 kilometro ang haba ng ilog na ito. Kapag hindi na iahon iyan sa loob ng 2 araw, uubusin na iyan ng mga isda at hipon. Kahit pa may ahon, siguradong hindi na iyan makikilala. Sinasadya talaga ito ni Shubiao. Gusto niya talagang itago ang bangkay at sirain ang ebidensya, para mabaon na sa limot ang katotohanan. Shubiao, isasama kita sa hukay. Sushi, tumigil ka. Sushi, huwag ka nang umarte dyan. Mas naniniwala ako kay Biao.